Ako si US Moore kasama si Samuel Ben-Or, Research Analyst sa Foundation for Defense of Democracies. Ayon sa minahang pinapatakbo ng mga Tsino, maaring matigil ang operasyon sa loob ng isang buwan dahil sa tumitinding karahasan. Isa lang ba itong proyekto na may problema o senyales ba ito na nangganganib ang buong estratehiya ng China sa Baluchistan? Ano ang dapat nating intindihin sa ulat na ito? Hindi lang ito tungkol sa isang proyekto. Matagal ng problema ng China ang ganitong issue sa kanilang pamumuhunan sa Pakistan, halos 5 taon na. Noong mas maaga rin na yung taon, inatake rin ng Tariki-Taliban o Pakistani Taliban ang mga manggagawang Chino na papunta sa Dasu Hydropower Plant na nasa Pakistan din. Ipinahayag ng China ang pag-aalala na hindi na poprotektahan ng Pakistan ang mga Chino na nagtatrabaho sa mga proyektong Belt and Road Initiative. Dahil dito, binawasan nila ang ugnayan pang-ekonomiya at puhunan na hindi maganda para sa China dahil pangunahing proyekto nila ang Pakistan sa Belt and Road Initiative sa Asia. Kugnay niyan, bakit nga ba napakahalaga ng rehiyong ito para sa China, lalo na ang koridor na nag-uugnay sa kanlurang bahagi ng China papuntang Qatar at Arabian Sea? Ano ang kahulugan nito sa ekonomiya ng China? Hindi naman ito ang may pinakamalaking epekto sa ekonomiya ng China. Siguradong hindi itong planta o minahan na ito. Kaya pa ito ang bumubuo sa karamihan ng export ng tanso ng Pakistan na halos lahat ay napupunta sa China. Hindi ito ang proyektong pinoproblema nila dahil sobrang supply ng China. Mga 15,000 tonelada ng copper kada taon ang ginagawa ng planta. Ang ikinababahala ay balak pa nilang magdagdag ng bagong minahan sa rehiyon na magpo-produce ng 400,000 toneladang copper bawat taon na malaki ang epekto. Pero ngayon, kinu-question ng China kung posible pa ba ito o hindi. Alam mo, gusto ng Baluchistan Liberation Army na hindi pumapasok ang mga dayuhang bansa sa kanilang teritoryo at kinukuha ang kanilang likas na yaman. Parang gaya ng sabi mo, wala namang ibabalik sa kanila. Kung nararamdaman ng mga separatistang Baloch na kinukuha ng China ang kanilang yaman, posible kayang mapatigil ng China ang mga pag-atake kung bibigyan nila ng pinansyal na kabayaran ang mga Baloch? Ayokong palabasin na ang mga Baloch ay tradisyonal na mandirigmang para sa kalayaan. Itinalaga sila ng US bilang banyagang teroristang organisasyon. Base sa karanasan natin sa gitnang silangan, madalas hindi epektibo ang magbayad sa mga terorista. Tiyak na sinubukan na ng China na gumawa ng mas matitinding hakbang noon. Nais nilang magpadala ng mga puwersang panseguridad ng China sa Pakistan para bantayan ang mga rutang ito. Pero tumanggi ang Islamabad doon. At bilang resulta, alam mo, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit sinabi ng China, hindi ninyo ito sineseryoso. Hindi ninyo pinoprotektahan ang aming mga mamamayan. Kaya ang China, alam mo, sinasabi nila na may matibay silang pagkakaibigan sa Pakistan at binabanggit nila ang tungkol sa mas pinaigting na kooperasyon sa seguridad. Pero ang totoo, namamatay ang mga mamamayang Chino. Ayaw ng Beijing na mangyari ito sa proyektong pang-ekonomiya na dapat ay magkatuwang. Kung di ginagampanan ng Pakistan ang seguridad, pwede bang direktang magpadala ng seguridad ang Beijing para sa ilang Belt and Road projects nila doon? Hindi siguro sa Pakistan dahil nasubukan na at muli silang tumanggi. Pwede pa nilang patindihin ang presyon doon. Siguro dumari nilang gawin yon, alam mo, umaasa ang Pakistan sa China para sa malaking bahagi ng kanilang export economy. Na malaking bahagi ng pinagkukunan ng kita ng Pakistan ay ang pagbebenta sa China. Sa palagay ko, 78% ng tanso mula sa plantang ito ay napunta sa Beijing. Kaya ito ay isang bagay na maaaring mahalaga para sa Pakistan at may kapangyarihan din ang China dito. Pero sa huli, desisyon pa rin ito ng Pakistan. At ito ay isang bagay na maging masama para sa kanila, lalo na't nananatiling tensyonado ang mga alitan nila sa India, lalo na sa paligid ng Jammu at Kashmir. Mukhang masama talaga ito para sa kanila. Kung di nila kayang siguruhin ang seguridad ng sarili nilang hangganan o ng sarili nilang rehiyon, at kailangan pa ang mga Chino para protektahan ang teritoryo nila. Samuel Ben-Or, salamat sa mahahalagang pananaw mo tungkol sa mga nangyayari sa China, Pakistan at Balochistan at sa pagsama sa amin sa I-24 News English. Salamat.